Pumasok na. Pumasok na ang pera. 250,000. Buong 250,000 bayad sa demolisyon. Tingnan nyo, dumating na rin ang sa akin. Talagang 250,000. Yumaman na tayo. Kay Matandang Wang, mamaya sa pinakamagandang kainan sa bayan, magpakabusog tayo. Haha, dumating na rin ang sa amin. Hahaha, Matandang Lin. Dumating na ba ang sa inyo? 3 dekada na kayong nakatira rito. Hindi kayo mawawala diyan, sigurado ako. Wala pa, baka naantala lang ang text. Malapit na siguro. Hindi kaya nakalimutan tayo ng tatay niya. Ang perang ito, para kay Lin Xiaogang ito, ang bayad sa kasal niya. Natanggap na ba ng lahat ang bayad sa demolisyon? Natanggap na. Natanggap na. Kuya Zhang, napakagaling ng pagdating mo. Hindi pa dumarating ang bayad pinsala sa amin. Pwede mo ba akong tulungan na apurahin? Anong apura-apura dyan, Matandang Lin? Ang bahay nyo, nakarehistro bilang inabandona at walang nakatira. Hindi ito pasok sa pamantayan ng kompensasyon. Wala kang pera. Wala ring pwesto para sa trabaho sa bed and breakfast para sa iyo. Huwag ka nang umasa. Anong inabandona? 3 dekada na kaming nakatira rito, kaming 3. Paano naging inabandona? Zhang Mankang, naghihinanakit ka pa ba sa akin noon? Nang isumbong kita sa pag-ukupa ng kalahating mo ng lupain namin, para magtayo ng bodega, gumaganti ka ba? Pwedeng kumain ng kahit ano, pero wag lang basta-basta magsalita. Official na record, yan ng Wenlu Company. Kung ayaw mo, magdemanda ka. Ngayon na mismo, ay dedemanda kita. Uy, Tio Lin, bakit ka naman nagagalit? Ang sinasabi ng tatay ko ay alinsunod sa regulasyon ng Wenlu Company. Bakit ka ba ganyan ka-emosyonal? Mananakit ka pa yata, at ikaw naman, Lin Xiaogang, pati sarili mong bahay, hindi mo maprotektahan. Parang nasayang lang ang lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon. Dahil lang sa away nila ni Zhang Mankang noon, mukhang malulugi sila ngayon. Siya ang contact person, at malapit siya sa Wenlu Company. Walang magandang maidudulo sa atin kung awayin natin siya. Kung ako sa kanya, makikipag-usap ako ng maayos sa mga taga Wenlu Company. Baka makakuha pa sila ng kaunting kompensasyon. Mas mabuti na yon kaysa wala talaga. Tae. Huminga ka ng malalim, huwag kang magalit. Hindi sulit kung masisira ang kalusugan mo. Huwag mong sirain ang kalusugan mo sa galit. Mag-usap tayo ng maayos. Sangke, linisin mo ang bibig mo. Ano, may mali ba sa sinabi ko? Sa halip na makipagtalo sa akin, mas mabuting isipin nyo na lang kung saan kayo titira. Huwag kayong masyadong magsaya ng maaga. Sa loob ng 1 buwan, pagsisisihan nyo lahat yan. Nainig mo ba? Sabi niya, sa loob ng 1 buwan, pagsisisihan daw natin. Hahaha, sige nga. Abangan ko yan. Tingnan natin kung ano ang galing mo. Tay, alis na tayo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy dito sa kanya. Nako, ang bata na to, padalos-dalos talaga. Pag giniba na ang bahay, ano gagawin natin? Maraming ideya ang mga kabataan. Pero masyadong delikado to. Anak, aano na tayo? Wala tayong nakuha na pera. Gigibain pa rin ang bahay. Saan tayo 3 magtitirhan? Pamangkin, alam ko na hindi mabait si Zhang Mankang. Pek ang dokumento niya. Kahapon, narinig ko siyang umiinom kasama ang mga tauhan ng Wenlu Company. Sinabi niyang sinadya niyang i-exclude ang pamilya mo. Kung wala kayong mapupuntahan, pumunta na kayo sa bahay ko, sa gilid na kwarto. Kahit masikip, makakapagkasya tayo. Salamat po, Tia. Wag na po, salamat. Aano na kayo? 20 taon na si Zhang Mankang dito sa nayon. Bata ka pa, hindi mo siya kayang labanan. Nga, anak. Magreklamo na lang tayo sa munisipyo bukas. Hindi ko maniniwala na walang hustisya. Kung idadaan sa legal na proseso, masyadong matagal. Hanggang sa makakuha tayong pera. Nagbukas na ang mga homestay. Mas mabuti kung tayo na lang ang mag-isip ng paraan para masolusyonan ang problema at makapagpakinabang pa sa atin lahat. Ito ang plano ko sa Wenlu Company. Ang nag-isang kalsada paakyat sa bundok na ginawa ng aking senyor ay nasa tapat lang ng ating bahay. Para sa tanawin, ang Wenlu Company ay naglagay ng mga halaman sa magkabilang gilid ng kalsada, kaya sarado ito. Walang naiwang parking space. Kaya sa hinaharap, kahit ang mga residente na papasok sa trabaho o ang gagaling sa oil depot, wala nang mapaparadahan. Kung illegal na nakaparada, hihilahin pababa ng bundok ang sasakyan para kunin. Magbabayad ng 300. Ano naman ngayon? Hindi naman pwedeng lahat ay maglalakad paakyat ng bundok. Kaya sisirain ko ang bakuran natin at gagawin itong parking lot. Kapag nagbukas na ang homestay, natural na doon sila magpapark. Sa panahong yon, hindi lang 250,000, kundi 2.5 milyon pa ang kikitain natin. Bukas na bukas, hahanap na ako ng backhoe para sirain ang bakuran. Ang mga papeles, pinatanong ko na sa aking senyor at ayos na. Siguradong legal at sumusunod sa regulasyon. Atay, tingnan mo, ito na lang ang natitirang ari-arian natin. Kung sisirain natin ang bakuran, kailangan pa nating umupa ng bahay. Tapos gagastos pa tayo sa paggawa ng bubong at pag-install ng parking system. Aano kung malugi tayo? Malugi? Ano ka ba? Kailan ba gumawa ng walang kwentang bagay ang anak natin? Mula pagkabata niya hanggang ngayon. Noong nakaraang 2 taon, sinabi niya na i-vacuum pack natin ang mga gulay bundok at ipadala sa mga supermarket sa syudad. Noon, nagiyak ka rin at nagreklamo ng husto. Sabi mo, kalokohan lang yan. Pero sa huli, hindi ba kumita tayo ng karagdagang 20,000 at nakabili pa tayo ng bagong washing machine para sa'yo? Iba yon noon. Iba ito ngayon, hindi ito pareho. Sige na nga, wala na rin naman tayong makukuhang bayad pinsala ngayon. At ang lumang bahay, gigibain din naman sa huli. Wala na tayong ibang pagpipilian. Anak, naniniwala si nanay sa'yo. Kung hindi magtagumpay,
Mangangalap na lang ulit tayo ng mga produkto sa bundok sa loob ng ilang taon. Malalampasan din natin ito. Sige, gawin mo. Naniniwala rin si tatay sa'yo. Lin Xiaogang, anong ginagawa mo? Ang ganda-gandang bakuran niyo. Bakit ka nagpatawag ng bako? Gigibay ng bakuran? Gigibay ng bakuran? Nababaliw na ba siya? Bahay yan na tinirhan nila ng 30 taon. Binayaran ang iba. Pero sila, walang nakuha. Nako, nalilito na talaga ang batang yan sa gali. Kahapon, nagmamalaki pa siya. Ngayon, gigibain na ang bahay. Baka nga na-stress na talaga siya. Hahaha. Uy, Lin Xiaogang, gigibain mo talaga. Kung gigibain ang bahay, saan kayo titira pagkatapos? Ay, Lin Xiaogang, kung may problema ka, sabihin mo sa iyo. Tutulungan ka ng tiyo na mag-isip ng paraan. Hindi naman siguro kailangan gibain ang buong bahay, di ba? Hindi na po, may plano ako. May plano? Sa tingin ko hindi mo pinag-isipan ng mabuti. Kung gigibain ng bahay, saan titira ang mga magulang mo? Hindi yan pwede. Huwag na po kayong mag-alala sa pamilya ko. Magamang gagawa, simulan na natin. Nako, ang batang to, bakit ang tigas ng ulo mo? Kung gigibain ang bahay, saan kayo titira ng pamilya mo? Bilisan mo, paihinto mo ang mga manggagawa. Inayos na namin ang kwarto sa bahay ni Tia Liu. Pwede kayong lumipat doon. Hindi mo kailangang gibain ang bahay mo. Salamat po, Tia Liu, pero hindi na po kailangan. Umakyat ako sa paanan ng bundok at umupa ng bahay. Naayos na po. Pagkatapos gibay ng bakuran, lilipat na kami doon. Walang maantala. Bakit ka umupa ng bahay? May maganda kang bakuran, bakit hindi mo kirhan? Sabihin mo sa tiya ang totoo. Ano ba talaga ang gagawin mo? Gigibain mo ang bakuran para lang kumubo ang damo. Malalaman niyo rin po sa tamang panahon. Tay, ano ba talaga ang gagawin niya? Pinatag niya ang lupa ng ganito. Hindi naman siguro siya magtatanim, di ba? Magatanim. Anong itatanim niya? Sa tingin ko, hindi lang talaga siya nag-iisip ng mabuti. Wala pang pumasok na pera. Nawala na rin ang bahay. Amy, tignan natin kung hanggang kailan siya makakapagtiis. Sa ilang araw, umiiyak na siyang lalapit sa akin. Anak, tapos na ang pagpapatumba ng bakuran. Ano na ang gagawin natin ngayon? Bukas, maghahakot tayo ng mga bakal na tubo. I-weld natin ang mga canopy. Magbibili pa tayo ng mga parking lock. Pwede na tayong magbukas. Kalahating buwan ko nang pinaproseso ang mga paples. Registrasyon sa negosyo, bombero, at Wenlu Company. Kasama na rin ng ahensya ng presyo. Kumpleto na ang lahat ng permit sa pagbabayad. 100% legal ito. Magbukas. Anong bubuksan? Makikita mo na lang pagdating ng araw. Mas malaki ang kita nito kaysa sa pagtitinda ng mga produkto mula sa bundok. Hi, Erzu, ang kinang naman ng Haval A6 mo. Bagong kuha mo lang, no? Naman. Nung dumating ang 250,000 na subsidy, binili ko agad. Plano ko sanang gamitin ito ngayon para sunduin ang jowa ko. Nagkasabay lang sa pagbubukas ng homestay. Magpapalit muna ako ng uniforme ng guard. May sariling sasakyan na rin tayo mula ngayon. Hindi na kailangang magmotor sa taglamig at mamamaga ang tenga sa lamig. Hindi naman pangit ang electric tricycle ko. Mula ngayon, sa paghahakot ng mga produkto mula sa bundok, hindi na kailangang maglakad sa bundok at magbuha. Kayang-kaya ng isang trip na ito ang 100 kilos. Mas maginhawa na talaga. Hahaha. Kung tutuusin, ang galing talaga ng Wenlu Company. Naitayo na talaga nila ang resort. Ngayon, hindi na tayo asa sa kalikasan pa sa kabuhayan. Hindi na tayo mamumulot ng mga produkto sa bundok, tapos mabubulok lang kasi hindi mabenta. Huwag kayong magbara sa pintuan. Malapit nang dumating si Boss Wang ng Wenlu Company. Ang cleaning team, bilisan nyo, punasan nyo ang mga salamin sa loob. Ang mga tindero, ilagay nyo ang mga produkto nyo sa bundok sa mga itinalagang pwesto. Huwag kayong magsikipan dito. Kapag nabawasan ang bonus nyo, huwag nyo akong sisihin na hindi ko kayo binalaan. Nasaan ang sasakyan ko? Ha? Dito ko lang ipinarada sa gilid ng kalsada kanina. Bakit wala na ang electric tricycle ko? Nasa basket pa naman ng sasakyan ko, ang bagong palit kong uniforme ng cleaning staff. Wala na rin ang sasakyan ko. Sinadya kong iparada sa pinakadulo, hindi naman nakaharang sa daan. Ah, bakit nawala? Wala na rin ang akin. Nawala rin ang electric tricycle ko. Anong ingay-ingay nyo diyan? Hindi nyo ba nakikita na bawal magparada sa buong gilid ng kalsada? Lahat ng sasakyang nakaparada ng illegal ay hinila sa pansamantalang parking lot ng traffic enforcers. Kung kukunin nyo ang sasakyan nyo, magbayad kayo ng 300 piso para sa towing fee. Kunin nyo ang resibo at doon nyo kunin. At saka, kapag ipinarada nyo ulit sa gilid ng kalsada,
bawa paradahan, may multa. Ano? 300. Isang araw lang maglinis, 160 lang ang kita ko. Nasayang ang kita ko sa 2 araw. Bakit hindi na lang kayo magnakaw? May nakalagay pa sa kama ng truck ko. 20 kilong bagong pinatuyong kabute. Dapat ibebenta ko yan sa restaurant ng homestay ngayon. Dahil sa pagkaantala na to, hindi na nila tatanggapin. Nasayang na lang ang 1,000 ko. Nasayang na lang ang 1,000 ko. Babalik ang anak kong babae mula sa lungsod ngayon para bisitahin ako. Nagmamaniho ako para sunduin siya. Paano ko siya susunduin kung wala na ang sasakyan? Noong nagpaplano kayo, bakit hindi kayo nag-iwan ng pampublikong parking? Noong nagkaplano, ang buong kalsada, ginawang scenic area na. Para makakuha ng award na pinakamagandang homestay cluster sa probinsya. Paano pa kayo magka-parking? Ang parking sa loob ng compound, nakareserba lahat. Para sa mga long-term guests at mga boss ng Wenlu Company. Hanapin nyo na lang ang paraan nyo. Huwag kayong humarang sa kalsada. Kung maantala ang inspeksyon ng mga boss, hindi nyo kayang panagutin yan. Anong ibig sabihin ng hanapin nyo na lang ang paraan nyo? Noong nag-alok kayo ng investment, siniguro ni Zhang Mankang sa amin na lahat ay nakaayos na. Anong kleseng nakaayos tung gayon? Kuya Zhang, ikaw ang contact person namin, di ba? Noong una, siniguro mo sa amin na, pagpasok sa bagong homestay, wala na kaming ipapag-alala. Ngayon, wala na nga tayong lugar na mapagparada. Kailangan mong ayusin to para sa amin. Nga, Kuya Zhang. Yung tricycle ko, binili yan ng anak ko para sa akin. Mahigit 8,000 ang nagastos ko diyan. Paano na to? Nandito pa sa baba ang apo ko. Hinihintay ko siya sa ilalim ng bundok. Kung maglalakad ako pataas, 40 minuto yan. Maiiyak na yan sa paghihintay. Paano ko malalaman ang plano ng Wenlu Company? Ganun pala to. Hindi naman sinabi nung nag-usap kami dati. Kahit sumigaw kayo sa akin, wala ring saysay. Huwag ninyong abalahin ang inspeksyon ng mga opisyal. Kung magalit sila, mawawala na trabaho ninyo. Nga, bakit kayo sumisigaw? Abala ang tatay ko. Bakit hindi kayo pumunta ng maaga? Magpark na lang kayo sa baba, tapos maglakad pataas. Maliit na bagay lang yan. Bakit kayo nag-agawan? Madaling magsalita kung hindi ikaw ang naghihirap. Anak ka nga ng contact person na si Zhang. May reserved parking ka sa loob. Wala naman kaming ganong pribilehiyo. Pwede kaming maglakad pataas. Pero paano ang mga produktong bundok? Ilang kilo ng wood air at hazelnut ang dadalhin pataas? Ikaw na ang magdadala para sa amin? Hindi ako pumapansin. Kailangan kong itaas ang sasakyan ko ngayon din. Hinihintay pa ako ng partner ko sa bundok. Anong ginagawa ninyo? Pagkasira ng public facility, 500 ang multa. Kung mag-ingay ka pa, palalayasin kita sa resort. Huwag ka nang babalik dito. Naku, paano na to? Ang mga kabute ko, kaninang umaga, madaling araw pa lang, umakyat na ako sa bundok para ipunin. Sinabi ng restaurant ng bed and breakfast na kukunin na nila ngayon. Kung maaga, kukunin na nila sa iba. Wala akong sasakyan. Paano ko to ihahatid? Bakit hindi mo kausapin si Zhang Kai? Siya ang kapitan ng seguridad. Pakiusapan mo siyang pagbigyan ka. Apo, tingnan mo, nagmamadali talaga ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Pahiram naman ng sasakyan mo. Tulungan mo akong dalhin itong basket ng kabute. Sige na, salamat, tiya. May gagawin pa ako. Wala akong oras para tulungan ka. Ikaw na lang ang magbuhat paakyat. Hindi naman yan mabigat. Saka, bakit hindi ka maaga dumating? Sariling problema, sariling solusyon. Hoy! Bigla akong may naalala. Hindi ba pinatag ni Lin Xiaogang ang bakuran nila dati? Ang laki ng bakanteng lupa na yon. Baka gagawin niyang parking lot? Nakita ko pa nga siya noong nakaraang araw na nagdadala ng mga bakal doon para i-welding. Nga, nasa kanto ang lupang yon. Sobrang convenient kung gagawing parking lot. Akala ko, baliw siya sa pag-iba ng bahay. May plano pala siya noon pa. TSK. Huwag na nga. Hindi nga siya nakakuha ng bayad pinsala noong nakaraan. Giniba ang bahay, ewan ko kung anong iniisip. Baka gusto lang niyang sa lupang yan, magtanim ng kung ano. Parking lot pa raw. Sa tingin ko, hindi lang siya nag-isip ng maayos. Nga, tama. Ano namang pananaw ang mayroon ang isang bata? Dati pa nga sinabi niya na sa loob ng isang buwan, magpapasalamat daw tayo sa kanya. Sa tingin ko, nagmamalaki lang siya. Tara na. Bayaan na ang tawing fee. Anak, tingnan mo ang gulo sa bundok. Kailan natin ilalagay ang karatula natin? May magpapark ba talaga dito? Nitong mga nakaang araw, sa paghinang ng frame at pagkabit ng ground lock, halos 20,000 na ang nagastos. Baka hindi natin mabawi ang puhunan, ha? Bakit ka nag-alala? Tingnan mo ang mga nakapilang sasakyan. Lahat yan ay mga turistang walang mahanap na parking space. Pati na rin ang mga residente sa bundok. Ang parking lot sa paanan ng bundok, 30 kilometro ang layo. Puno na. Wala silang ibang mapuntahan. Huwag kang mag-alala, hindi tayo malulugi. Sa tingin ko, tama ka. Kanina lang, narinig ko ang ilan na naghahanap ng lugar para magpark. Tamang-tama ang lokasyon natin. 20 piso sa isang araw. May magpapark talaga. Kausap ko pa lang ang nanay mo kanina. Pagbukas ng parking lot, magbebenta ako sa labas ng mineral water at ice candy. Makakakita pa tayo ng dagdag. Pasensya na.
3 oras akong nagmaneho. Kalahating oras na akong naghahanap ng parking. Wala akong makita. May allergy pa ang anak ko. Nagmamadaling pumunta sa bed and breakfast para hanapin ang doktor. Hindi ko talaga nakita na may karatula dito. Pasensya na talaga. Okay lang. Kung naghahanap ka ng parking, mayroon ako dito. Talaga? Magkano sa isang araw? Kahit mahal, okay lang. Wala na talaga akong mahanap na lugar. Mayroon pang mahigit 10 sasakyan sa likod. Nakatulad ko, walang mahanap na parking. 20 pesos sa isang araw, 30 pesos sa magdamag. 5 pesos sa electric tricycle. 5 pesos sa pag-imbak ng kargamento. Magpa-park ka ba? Park. Babayaran kita. Bilisan mo, bigyan mo ako ng pwesto. At tawagin ko na ang mga kaibigan ko sa likod para mag-park dito. Gayon, dapat maintindihan na ng mga nagtawanan ang kanyang intensyon. Mga kapatid, may parking lot dito sa kanto. 20 pesos sa isang araw. Huwag na kayong magpagalagala sa ibaba. Dali, umakyat na kayo. Kung mahuhuli kayo, wala nang pwesto. Sa wakas, nakahanap din ng lugar. Naglibot ako sa ibaba ng 40 minuto. Kung hindi ko pa nakita to, balak ko nang umuwi. At saka, may 3 akong kaibigan na paparating na. Ay reserba mo ako ng 3 pwesto, ha? Bibigyan kita ng dagdag na isa 0 yuan para sa reservation fee. Ano ba naman ang 20 yuan? Yung pansamantalang parking lot sa ibaba ng bundok, 50 yuan kada araw. Uno pa rin, wala nang kahit kaunting espasyo. Mura na nga to. Tatay, pakurot nga ako. Hindi naman siguro ako nananaginip, di ba? Ngayon pa lang sa umaga, nakakolekta na tayo ng mahigit 700. Mas malaki pa, to kaysa sa kinita natin sa kalahating buwan na pangangalap ng mga produkto sa bundok dati. Ha? Kurot-kurot pa, totoo yan. Ang anak natin, matatag na talaga sa paggawa ng desisyon simula bata pa. Sabi ko na nga noon, tama ang pag-iba ng bakuran. Tingnan mo si Zhangkai kanina, nakatingin dito mula sa kalagitnaan ng bundok. Namumutla na ang mukha niya sa galit, parang dahon ng spinach. Nakakainis talaga. Hinila na naman ang sasakyan ko. Naghatid lang akong paninda. Wala pang 10 minuto, pabalik-balik. 300 yuan na naman ang nawala. Sa loob ng 3 araw, pinagmulta akong 900. Naghihintay pa naman ang asawa kong pera para pambili ng gamot. Sino ang makakatagal nito? Ang anak kong babae ay magbabayad ng tuition sa dance class sa susunod na linggo. Umasa pa naman ako sa sweldo ko ngayong buwan. Halos maubos na sa multa. Paano ko sasabihin sa anak ko? Bakit hindi tayo mag-park sa Lin Xiaogang? Nasa kanto lang ang parking niya. 200 metro lang mula dito. 20 pesos sa isang araw. Mas maganda pa rin kaysa magbayad ng 300. Di ba? Hay, kalimutan mo na yan. Nakalimutan mo na ba ang sinabi natin dati? Paano natin siya pinag-usapan? Sabi natin nalilito siya. Giniba ang bahay para magtanim. Ngayon, pupunta tayo doon para magbigay ng pera. Saan natin ilalagay ang ating mukha? Kahit magbayad ako ng 300 araw-araw para sa towing fee, hindi pa rin ako magpapark doon. Hindi ko kayang mawalan ng dignidad. Ngayon, sino pa ang nag-iisip ng dignidad? Ang 300 pesos ay makakabili ng 2 kahon ng kayola para sa anak kong babae. At isang dance bag pa. Kung mayaman ka, sige lang. Wala akong ganoong karaming pera para sayangin. Susubukan ko. Huwag na kayong mag-alala, mga kasama. Ang parking lot ni Lin Xiaogang ay talagang pwedeng gamitin. At pwede pa mag-imbak ng mga produkto mula sa bundok ng libre. Ang basket ko ng sariwang kabute, siya pa nga libre niya akong tinulungan na dalhin sa restaurant. Hindi ko na kailangang buhatin mag-isa. 20 pesos sa isang araw. Mas maganda pa rin ng 10,000 beses kaysa magbayad ng 300 na multa. Talaga ba? Pwede rin palang mag-imbak ng mga produkto mula sa bundok? Itong basket ko ng gulay bundok, malapit nang masira. Kanina, takot akong buhatin. Pataas, sasakit ang balikat ko sa bigat. Tara, tingnan natin. Mas mabuti pa yan kaysa araw-araw tayong pinagmumulta at nagugutom. Salamat. Dati, sumama lang ako kay Zhangkai sa paggawa ng gulo. Huwag mo nang dibdibin yon, ha? Ay, ako rin, naloko lang ako. Ayos lang. Lahat ng dumarating ay panauhin. Hoy, Lin Xiaogang, ang lakas ng loob mo. Ang lupang ito ay pag-aari ng kolektibo ng nayon. Paano mo nagawang maningil dito nang walang pahintulot? Ibalik mo agad ang lahat ng pera sa laha. At gibain mo ang harang. Kung hindi, isusumbong kita sa kolektibo ng nayon at sa Wenlu Company. Bakit mo naman isusumbong ang tao? Si Lin Xiaogang, sa pagbubukas ng parking lot, ay nalutas ang problema namin sa paradahan. Mas mabuti pa yan kaysa sa tatay mo na walang ginawa at pinagmumulta kami ng 300 araw-araw. May mukha ka pa talagang manggulo. Ano ba ang intensyon mo? Tama, kung hindi lang dahil sa tatay mo, na sadyang itinago ang kawalan ng parking space, kailangan ba naming magbayad ng ganoong kalaking multa? Ngayon, si Lin Xiaogang ang tumulong sa amin. Nalutasin ang problema. Nanggugulo ka pa rin. Gusto mo ba kaming araw-araw kang pinagmumulta, di ba?
Ang lupang ito ay aming lupain. Mayroon akong titulong lupa. Ang rehistro ng parking lot, ang papers para sa inspeksyon ng sunog, naayos ko na lahat yan kalahating buwan na ang nakalipas. Legal at sumusunod sa regulasyon. Kung ayaw mo, pwede kang magreklamo. Huwag mo akong abalahin sa negosyo ko dito. Sage, humanda ka. Uwi ako at sasabihin ko sa tatay ko. Bukas, ipapademolish namin ang lugar mo. Huwag kang masyadong magsaya ng maaga. Ingat, Kapitan Zhang. Sa susunod na magpark ka dito, bibigyan kita ng 20% diskwento. Mahawakan mo tong pera. Kinita ko tong gayong umaga. Mayroon na tayong halos 6,000. Ang 20,000 na puhunan natin dati, kikita na natin yan sa loob ng 3 araw. Dati, araw-araw kang nag-alala at may utang pa tayo sa tindahan ng materyales. Ngayon, hindi mo na kailangang isipin yan. Anak, hindi ako nag-aalala sa pera. Natatakot lang ako na magkaroon ka ng kaaway. Ngayon, ayos na ang lahat. Hindi lang tayo ang hindi na mag-alala sa pagkain, kundi nalutas pa natin ang malaking problema ng buong nayon. Itatabi ko tong pera para sa'yo, anak, para sa pagpapakasal mo at pagbili ng bahay sa Hinahara. Magbakasal? Maaga pa yan. Tay, bukas o order ako ng automatic barrier para hindi mo na kailangang magbantay araw-araw. Sa pagbubukas at pagsasara ng gate, makakatipid kang lakas. At balak ko ring maglagay sa tabi, magwelding ng ilang storage rack. Para ang mga produkto ng mga taga na yon ay libreng maimbak. Para hindi na sila mahirapan sa pagdadala paakyat ng bundok. Sige, kung ano ang gusto mo, yun ang gagawin. Anak, susundin kita. Bukas, pupunta ako sa bayan para maghanap ng welder. Ayusin ko ang lahat para sa'yo. Lin Xiaogang, lumapit ka rito. Ngayon, babawiin ko ang lupa ng kolektibo na sobra ninyong inokupa. Tingnan natin kung paano mo pa makapatakbo ang parking lot mo. Zhang Mankang, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang lupain ng bahay namin ay inokupa na namin ng 30 taon. Kailan kami nagukupa ng sobrang lupa ng kolektibo? Huwag kang maghanap ng gulo. Naghahanap ng gulo. Tingnan ninyo mismo. Ito ang kontrata ng lupain ng bahay na pinirmahan ng kolektibo ng nayon 20 taon na ang nakalipas. Ang lapad ng lupain ng bahay ninyo ay 0 metro. Ngayon, sukatin ninyo ang lupain ninyo. Ang lapad ay 0 metro at kalahati. Ang sobrang kalahating metro ay pag-ari ng kolektibo. Sa utos ng komite ng nayon, kinakatawan ko ngayon ang kolektibo ng nayon para bawiin ang sobrang inokupang lupa ng kolektibo. Limitado ka hanggang tanghali ngayon para alisin ang lahat ng gamit. Kung hindi, ay re-report kita sa mga kinaukulang departamento. Noong nakaraang taon, nang kumpirmahin ang karapatan sa lupa, malinaw na nakasulat na sa kanila yan, Kalokohan yan. Nandoon ka rin noong kinumpirma ang karapatan sa lupa noong nakaang taon. Bakit hindi mo sinabi noon na sobra ang inukupa ko? Ngayon na nakita mong kumikita ang parking lot ko, saka ka palang maghahanap ng gulo. Nagkikimkim ka lang ng galit mula noon ng si Tiolin mo, ay nagsumbong na inukupa mo ang kalahating metro ng lupa niya para sa bodega mo. Personal na paghihiganti yan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sinusunod ko lang ang kontrata. Ano ang kinalaman niyan sa nangyari noon? Sabi mo, balido ang kontrata mo na 20 taon na ang nakalipas. Paano naman ang pinagsama-samang inisyu ng buong barangay noong nakaraang taon? Titulong lupa at ang buong barangay, ang pagpapatunayang karapatan sa lupa na may pirma at fingerprint? Hindi ba balido yon? Tingnan ninyo mismo. Malinaw na nakasulat dito na ang lupa ng bahay namin ay may lapad na 1.5 metro. Noong itinayo ang bahay, pinayagan ng barangay na dagdagan ng kalahating metro para maging kanal. Kumpleto ang lahat ng dokumento. Yamie, ipinapakita mo ang kontrata mo na 20 taon na at hindi na update para lang magingay. Sino ang niloloko mo? At saka, ang parking lot ko ay may formal na kasunduan sa serbisyo sa Wenlu Company. Formal na kasunduan sa serbisyo sa Wenlu Company. Espesyal na inaprubahan ito ng Wenlu Company. Naabot ko ang lahat ng kinakailangan sa seguridad at sunog. Kung sa tingin mo ay hindi ako sumusunod sa regulasyon, pwede mong kasapin si Boss Wang ng Wenlu Company. Huwag mo akong abalahin dito sa negosyo ko. Ikaw, peking-pek yang kasunduan mo. Imposibleng makipagkasundo sa'yo ang Wenlu Company. Tek. Tingnan mo mismo. Kahapon lang, sinabi pa sa akin ni Boss Wang na ang parking lot ko ang nakarsolba sa malaking problema sa paradahan ng mga turista. Bibigyan pa nga niya ako ng bonus para sa serbisyo. Gusto mo bang tawagan ko si Boss Wang gayon? Tanungin mo kung totoo ba. Kakatapos lang magbigay ng ginseng. Nagmamakaawa para sa karapatan sa pagbili. Kapag nalaman ni Boss Wang ang ginawa niya, malalantad ang lahat. Ano? Aya pala sinadya niyang hindi bigyan ng bayad pinsala ang pamilya Lin. Sobrang-sobra naman yan. Kaya pala noon, hindi nakakuha ng pera ang pamilya Lin, siya pala ang may pakana. Anong klaseng tao yan? Sayang at pinaniwalaan ko pa siya dati. Ibig sabihin, ginamit niya lang ang kapangyarihang ibinigay sa kanya para maghiganti? Si Zhang Mankang, hindi siya tao. Zhang Mankang, Zhang Mankang. Humanda ka. Lin Xiaogang, pasensya na.
Nalinlang ako ni Zhang Mankang kanina. Huwag mo nang isipin yon. Ayos lang. Sinabi ko na dati na itong parkingan na binuksan ko ay hindi para kumita ng pera sa masamang paraan. Sa susunod, ang mga taga rito sa ating baryo na magpapark ay kalahating presyo lahat. Ang mga produkto mula sa bundok, libre ang imbakan. Kung gusto ninyo, balak ko ring maglagay sa tabing libreng tindahan para sa mga produkto mula sa bundok. Para matulungan kayong makipag-ugnayan sa mga turista at makabenta ng mga produkto. Wala akong kukunin ni isang sentimo sa kikitain ninyo. Lahat ay sa inyo. Seg! Xiaogang, tingnan mo. Ang sikat na travel vlogger dito na may milyon-milyong followers, si Shanli Zhao, nagpost ng anunsyo. Sabi niya, bukas, magdadala siya ng 300 fans halika. Mag-check-in tayo sa ating homestay, magtatagal sila ng 1 linggo. Mas malaking negosyo ang darating. Gaano nakatagal ang traffic? Asama ko pa ang matatanda at mga bata. Alas negatibo, 6 pa lang ng umaga. Umalis na kami sa syudad. Ngayon, hindi pa rin kami nakakarating sa entrance ng tourist spot. Sino ba ang nakakaalam? Nabalitaan ko na ang vlogger na may milyon-milyong followers, si Shanli Zhao, nagdala ng fan group para mag-check-in. Mahigit 300 katao ang dumating. Lahat ay nakakotse. Uno na ang parkingan sa paanan ng bundok. Xiaogang, huwag ka nang magpunas ng rehas. Hanggang sa pasukan na ng bayan ang traffic. Ang unang sasakyan ng vlogger ay nasa paanan na ng bundok. May mahigit 200 pang sasakyan ang sumusunod. Hindi ba sapat ang mga parking space na inihanda mo? Tay, yung sa kaluran na inayos ko na noong nakaraang linggo, buksan mo yung bakod ng sarili nating lupa. Magagamit na yung 50 pansamantalang parking space. At yung mga ticket na pinaprint ko dati, yung 30 yuan kada araw, ilabas mo at ibigay sa akin. Seg! Kuya, may parking space pa ba? 4 na oras na akong nagmamaneho. Kung hindi pa ako makahanap ng parking space, mapipilitan akong matulog sa kalsada, kasama ang asawa at mga anak ko. Mayroon 30 yuan kada araw, 40 kung overnight. Kung gusto mong mag-park, iscan mo lang yung kode sa harap. Heto ang ticket mo. 30 yuan. Sige na nga, kanina sa paanan ng bundok. Ang mga pribadong parking lot ay 80 yuan na. Mura na to. Kuya, 2 araw ako magka-park. Heto 100, wag mo nang suplihan. Pakibantayan na lang ang mga bagahe ko. Wala pang 1 oras, puno na lahat ng parking space. May pila pa rin sa kanto. Silin Xiaogang, nakipag-usap kay Tio Zhao para rendahan ang orchard. 20 yuan kada park, agad naubos ulit. Atay niya, tulungan mo akong magbilang. 1 araw pa lang, halos 12,000 yuan na ang kinita natin. Mas malaki pa to sa kinita natin sa pagkuha ng mga produkto sa bundok sa loob ng kalahating taon. Hindi naman ako nananaginip, di ba? Anong nananagini? May pananaw ang anak natin. Noong sinira namin ang bakuran, sabi ko nakikita tayo ng malaki. Tingnan mo, dumating na ang mga taga Wenlu Company. Siguradong kupurihin nila ang anak natin. Kuya Lin, sa wakas ay nahanap din kita. Pinapunta ako ni Boss Wang para ibigay sa iyo ito. Ang plaque ng Outstanding Supporting Service Provider ng Scenic Area. Ang parking lot mo ay nakatulong ng malaki sa amin. Dati, ang daming reklamo ng mga turista dahil sa parking. Ngayon, bumaba ng 70% ang reklamo sa loob ng 2 linggo. Sabi ni Boss Wang, simula ngayon, ang opisyal na parking spot sa navigation ng Scenic Area ay dito na sayo. Hindi mo na kailangang mag-alala sa mga customer. Salamat, Kuya Zhou. Salamat, Boss Wang. Pakisabi kay Boss Wang na, balak kong magdagdag ng 100 pang pansamantalang parking space. Hindi na mangyayari na walang mapagparahan ang mga turista. Sig. Xiaogang, salamat, iho. Ang isang basket ko ng hazelnut mushrooms, naubos agad sa wala pang 1 oras. Kumita ako ng mahigit 600. Mas malaki pa sa kinita ko sa kalahating buwan sa palengke dati. Kung hindi dahil sa ginawa mong libreng tindahan, hindi ko alam kung gaano katagal pa bago ko maibenta ang mga hazelnut mushrooms ko. Huwag na po kayong mahiya, tiya. Simulang gayon, araw-araw na po kayong pwedeng magtinda dito. Wala po akong sisingilin sa inyo. Lahat ng kikitain nyo, sa inyo na po yan. Pagkatapos ng ilang panahon, balak ko ring mag-apply sa Wenlu Company para sa isang standardized na packaging ng mga produkto mula sa bundok. Tutulungan ko ang lahat na makipag-ugnayan sa mga supermarket sa syudad. Sa ganong paraan, ang ating mga produkto mula sa bundok ay mas mabebenta ng mas mahal. Haha. Totoo ba yan? Lin Xiaogang, ibig sabihin, hindi na pala kami mag-alala sa pagbibenta ng aming mga gulay bundok. Mayroon pa kaming 20 kilong pulot-pukyutan sa bahay. Pwede mo rin ba kaming tulungan ikonekta? Huwag po kayong mag-alala, mga tiyo at tiya. Basta maganda ang kalidad ng inyong produkto, tiyak na tutulungan ko kayong maibenta lahat. Lahat ng kikitain nyo, sa inyo na po. Wala po akong kukunin kahit 1 sentimo.
Tay, tingnan mo kung magkano ang kinikita niya sa isang araw. Isang araw pa lang, kumita na siya ng halos 12,000. Nakakainis. Bakit siya lang ang nakikinabang sa lahat ng magandang bagay? Bakit ka nagmamadali? Napag-usapan na namin ng ilang kamag-anak ko. Ang bakanting lupa sa likod ng baryo, malapit sa paanan ng bundok, ay nirentahan ko na. Magtatayo rin tayo ng parking lot. Mas mura ang singil natin ng kalahati kaysa sa kanya. Isa 0 piso lang sa isang araw. Hindi ako naniniwala na hindi natin siya malalambasan. Kapag nakuha na natin lahat ng customer niya, tingnan natin kung paano pa siya magmamayabang. Pero, te, ang lupang yon ay 1 kilometro ang layo mula sa kanto. May maisan pa sa pagitan. Lubak-lubak pa ang daan. Gusto pa kaya ng mga turista pumunta doon? Kahit ayaw nila, kailangan nilang pumunta. Kapag natapos na ang parking lot natin, magpapadala ako ng kaos sa kanto para mag-guide. Sasabihin ko na puno na ang parking lot niya at ididiyekta ang lahat sa atin. Hindi ako naniniwala na hindi natin siya malalamangan, ang batang yon. Sinasabi ko sa'yo, kapag kumita na tayo, plano ko rin mag-apply sa Wenlo Company para kanselahin ang kanyang qualification. Sa hinaharap, lahat ng pasilidad sa tourist spot ay sa atin na. Sa panahong yon, ang dami ng pera mo, hindi mo na mabilang. Ay Manong. Huwag ka nang pumasok pa. Bakit? Nakita ko pa na may bakante sa loob Puno na. Kakapuno lang. Puno na. Sa likod ka na lang. Ang public parking lot ng ating baryo. Isa 0 piso lang sa isang araw para sa maliit na sasakyan. Mas mura ng kalahati kaysa sa kanto. Dadalhin kita doon. Anong klaseng public parking lot yan? Manloloko. Kuro manloloko. Kuya, anong nangyari? Bakit puro putik ang pantalon mo? Ang parking lot na yon, mahigit 1 kilometro ang layo dito. Ang daan sa gitna, lubak-lubak. Ang bago kong SUV, nagasgasan ng ilalim at tumagas pa. Nung kinausap ko sila para magreklamo, sabi pa nila, ako raw ang pabaya sa pagmamaneho. Pinabayaran pa sa akin ang nasirang kalsada. Anong klaseng tao yan? Ako pa ang mas malasin. Nawala ang camera bag ko na nasa basket ng bisikleta. Mahigit 10,000 ang bili ko doon. Nung kinausap ko sila, sabi nila hindi raw nila responsibilidad. Huwag kang mag-alala, Ineng. Dito sa kanto namin, may CCTV na may full coverage. Tutulungan kitang tingnan. Siguradong mahahanap natin yan. Ang parking lot na yon, hindi yan pag-aari ng barangay. Pribadong pag-aari, yan ni Zhang Mankang. Sinasadya niyang papuntahin ang anak niya dito para harangin kayo at lokohin. Huwag na kayong maniwala sa kanya pagkatapos nito. Dito na lang kayo mag-park sa kanto. May CCTV ako at may nagbabantay, kaya napakaligtas dito. Ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Nakakaapekto yan sa negosyo ng tourist spot. Walang makikinabang dito. Sino ang minumura mo? Nangloloko kang turista sa daan, tapos ikaw pa ang may karapatan? Nakita ko mismo kahapon na niloko mo ang 3 turista. Naipit ang sasakyan nila sa putik, tapos siningil mo sila ng 200 pesos para sa towing. Nga, sa ginagawa mo, sinisira mo ang reputasyon ng tourist spot. Wala nang turistang kumupunta. Kanino namin ibebenta ang mga produkto namin mula sa bundok? Sino ang magbabayad ng sahod at bonus namin? Sige, humanda kayo sa akin. Ay, umulan. Bilisan nyo, iligpit ang mga produkto. Tingnan nyo lahat, ang parking lot ng Wangjiawan Homestay, puro putik. Naipit ang sasakyan ko, hindi makaalis. Sisingilin ako ng may-ari ng 300 pesos para lang tulungan akong itaw. Huwag na huwag kayong pupunta dito. Naku, patay. Ang video ng taong yan, nagtrending sa lokal. Daan-daang libo na ang views. Maraming turistang nag-book ng kwarto, nag-cancel na. Ang telepono ng homestay front desk, halos masira na sa dami ng tawag. Sobrang-sobra na si Zhang Mankang. Gumagawa ng bagay nang hindi iniisip ang kahihinatnan. Dinadamay pa kami. Ngayon, 3 basket ng steam buns ko. Walang nabenta kahit isa. Dapat bayaran niya ang lugi ko. Ang cleaning team namin, kakakuha lang ng abiso. Dahil sa dami ng masamang review ngayong linggo, lahat ng bonus ibabawas. Ara, puntahan natin siya at hingan ng paliwanag. Tanggalin siya sa pwesto. Matagal nang hindi karapat dapat maging contact person ang taong yan. Anong ingay-ingay nyo dyan? Sarili kong parking lot yan. Anong pakialam nyo? Huwag kayong mag-ingay sa bahay ko. Tio Zhang, sinira mo ang reputasyon ng tourist spot. Magugutom kami, buksan mo ang pinto. Kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi kami aalis. Manahimik muna kayo, manahimik muna. Ako si Xiao Zhao, ang operation staff ng Wenlo Company. Si Zhang Mankang ay sadyang humaharang sa mga turista, sinisira ang reputasyon ng tourist spot, asangkot din sa paglustay ng compensation funds ng mga residente at pagpeke ng mga dokumento. Ang aming Wenlo Company ay formal na sinususpindi ang kanyang contact person qualification.
Lahat ng susunod na kooperasyon ay muling susuriin. Kasabay nito, isinumite na namin ang mga kaugnay na ebidensya. Para sa pagharang ni Zhang Kai sa daan at panloloko sa mga turista, at iligal na paniningil ng towing fees, tiyak na babawiin ang mga iligal na kinita at papatawan siya ng pausa alinsunod sa batas. Tiyak na maglalabas kami ng mga remedial measures, hindi namin hahayaang masira ang interes ng lahat. Mabuti. Matagal na dapat siyang tinanggal. Ang sarap sa pakiramdam. Matagal nang hindi karapat dapat maging contact person ang taong yan. Kuya Lin, may sasabihin ako sa'yo. Ang aming boss Wang ay personal na pupunta bukas para makipag-ugnayan sa'yo para sa kooperasyon sa buong operations ng tourist spot. Bihirang kagakataon yan. Maghanda ka ng maaga. Psych, salamat sa palala, Kuazho. Siguradong handa ako. Anak, mapagkakatiwalaan ba ang kooperasyong yan? TSK, siguradong maasahan yan. Mas malaki ang kikitain kasa sa kinikita ng parking lot natin ngayon. At makakatulong pa tayo sa lahat na maibenta ang mga produkto ng bundok sa syudad. Sige, anak, naniniwala ako sa'yo. Kung ano ang gusto mong gawin, gawin mo. Ang magandang buhay para sa Wangyawan ay nagsisimula pa lang. Siya ba ang boss Wang ng Wenlu Company? Bakit ganoon kalaki ang kanyang entourage para hanapin si Xiaogang? Ano pa ba? Siguradong magandang balita yan, di ba? Noong nakaraang linggo, sinabi ni Xiao Zhuang na may malaking kooperasyon silang pag-usapan. Baka dumating siya para bigyan ng pera si Xiaogang. Xiaolin, sa wakas nakita na rin kita ng personal. Sa wakas Xiaolin, nakita na rin kita ng personal. Ang ganda ng pagpapatakbo mo sa parking lot na ito. Sa loob ng 2 buwan, ang mga reklamo sa parking sa scenic area ay bumaba ng 70%. Nalutas mo ang isang malaking problema para sa amin. Boss Wang, nagbibiro ka naman. Kumikita lang akong kaunting pinaghirapan. At para na rin sa kaginhawaan ng lahat sa pagpasok at paglabas ng bundok. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dumating ako ngayon para makipag-usap sa'yo tungkol sa kooperasyon sa operasyon ng buong scenic area. Bibigyan kita ng 2 opsyon. Piliin mo lang ang gusto mo. Option A. Ang Wenlu Company namin ay magbibigay ng 1 milyong piso ng isang beses para bilhin ang karapatan sa paggamit ng lupain ng bahay mo at lahat ng operasyon ng parking lot. Ang pera ay papasok sa card mo sa loob ng 1 linggo, walang kulang. Para sa option B, ikaw ay magiging kasosyo gamit ang lupain na ito at lahat ng kwalifikasyon ng kasalukuyang parking lot. Para makasali sa buong proyektong suporta sa operasyon ng tourist spot magkakaroon ka ng 40% na shares. Sa hinaharap, ang pagpapalawak ng parking lot, ang pinag-isang pagbebenta ng mga produkto mula sa bundok, pagyasa mga turista, at mga serbisyo para sa kaginhawaan, lahat ng negosyong ito ay sama-sama nating papatakbuhin. Sa katapusan ng taon, maghahati tayo sa kita ayon sa shares. Ang kikitain ay tiyak na hindi bababa sa 1.2 milyong piso. 1.2 milyong piso. Naku po, ang laki. Si Xiaogang ay magiging milyonaryo na. Hindi ko kikitain ang ganyang pera sa buong buhay ko. Kung ako, pipiliin ko talaga ang opsyon eh. Ang pera na nasa kamay mo na ang totoo. Paano kung malugi ang shares na yan? Tama. Ang 1 milyong piso ay sapat na para makabili ng 2 bahay sa syudad. Bakit pa gagawin ng ganyang nakakapagod na trabaho? Boss Wang, pipiliin ko ang option B, pero may 2 akong kondisyon. Kung papayag kayo, makakapirma na akong gayon. Sabihin mo lang, basta makatwiran. lahat kami sa Wenlu ay papayag. Una, lahat ng posisyon sa service area sa hinaharap, tulad ng janitor, security guard, warehouse at sales staff, ay unahin nating kuhanin ang mga taga rito sa ating nayon. Lalo na sa mga pamilyang may matatanda at mga bata sa bahay, mga pamilyang hirap magtrabaho sa labas. Ang sahod ay hindi bababa sa pamantayan ng merkado. Pangalawa, ang espesyal na lugar ng bentahan ng mga produkto mula sa bundok sa service area ay libreng magagamit ng mga taga nayon. Sa huli, ang mga supermarket at live streaming channels sa syudad na makikipag-ugnayan ay unahin din ang mga produkto mula sa bundok ng ating nayon. Wala akong kukunin ni 1 sentimo. Lahat ng benta ay mapupunta sa mga taga nayon. Hahaha, magaling ka, Xiaogang. Bata ka pa pero malawak na ang pananaw mo. Dahil lang sa 2 sinabi mo, pumapayag ako. Lahat ng kondisyon ay ayon sa sinabi mo. Pwede na tayong pumirma ng kontrata ngayon. Naku po. Gayon, ang ating mga produkto mula sa bundok, hindi na tayo mag-alala na hindi mabenta at masira lang sa bahay. Napakabuti talaga ng batang si Xiaogang. Noon, talagang bulag kami. Inagtatawanan pa namin siya na tanga. Matagal ko nang sinasabi na mapagkakatiwalaan si Xiaogang. Hindi pa kayo naniwala noon. Ngayon, naniniwala na kayo. Di ba? Ako ang unang magpapalista para magtrabaho sa service area. Hindi ako takot sa hirap at pagod. Say. Xiaogang, dati, mali ako. Hindi ko dapat inalala ang galit noon. Sadyang kinanggal ko ang pamilya mo sa listahan ng kompensasyon. At nagpeke pa ako ng sertipiko ng abandonadong bahay. Ito ang kompensasyon na inabuso ko noon. Lahat yan nasa card na. Pati yung lupa ninyo na inagaw ko noon. Naisulat ko na ang kasunduan sa paglilipat. Tinanggal na ako ng Wenlu Company. Inaamin ko lahat ng pagkakamali ko noon. Tinanggap ko ang pera. Basta't huwag ka nang magdulot ng gulo sa nayon. At mamuhay ka ng maayos, sapat na yon. Lin Xiaogang, mali ako noon. Araw-araw kitang kinakalaban. Hinarangan ko ang negosyo mo. Pinagsalitaan kita ng masama.
Alam kong nagkamali ako. Wala na rin kita ang tatay ko ngayon. Tinanggal na rin ako sa pagiging security guard. Pwede mo ba akong bigyan ng trabaho? Kahit anong trabaho, gagawin ko. Kahit magbantay ng bodega o maglinis ng banyo, gagawin ko. Hindi ako magiging tamad o magpapabaya. Ang putikang parking lot sa likod, balak kong gawing imbakan ng mga produkto mula sa bundok. Kailangan ko ng magbabantay ng bodega. 4,000 piso kada buwan, kasama ang tanghalian. Kung gusto mong magtrabaho, mag-report ka bukas. Gagawin ko. Gagawin ko ng maayos. Hindi ako kukuha kahit isang piraso ng hazel mushroom. O kahit kalahating piraso ng wood ear mushroom. Salamat, Lin Xiaogang. Lin Xiaogang, sa laki ng puso mo, mahirap na hindi ka umasenso. Dahil sa kabutihan mo, ang susunod nating kooperasyon. Siguradong buo ang suporta namin sa'yo. Hindi ka mawawalan ng dividend sa dulo ng taon. Lin Xiaogang tayo sa service era natin. Kailan ba tayo magsisimula? Ako ang unang magpaparehistro para magtrabaho. Kahit anong marumi o mabigat na gawain, handa akong gawin. Sa susunod na linggo na tayo magsisimula. Sobrang daming trabaho noon. Siguradong may trabaho para sa'yo. Naalala niya ang nangyari isang buwan na ang nakalipas. Nanginginig sa galit ang kanyang ama dahil kay Zhang Mankang. Halos mahulog sa sahig. Naalala niya ang kanyang ina na nakaluhod sa pintuan, inupunas ang luha. Nag-alala na walang mapupuntahan ang kanilang pamilya. Naalala niya ang mga nakangiting mukha ng mga taga-nayon na tumatawa sa kanila. At ang mapang-asarang mukha ni Zhang Kai. Lumipas na ang mga mahirap na araw na iyon. Hindi siya pumili ng paghihiganti, kundi pumili na samahan ang lahat na magpatuloy sa buhay. Dahil alam niya, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagyapak sa iba, kundi ang pagbibigay sa lahat ng mga mabubuting tao na mabuhay ng masaya at maayos. Dumadaloy ang hangin sa mga puno ng pino sa bundok. Dala ang banayad na amoy ng dagta ng pino. Mula sa malayo, dala ng hangin ang amoy ng lutuan sa mga homestay. Isang kotse, pagkatapos ng isa, ay dumadating sa daan. Ang tunog ng mga busina at halakhakan ay nagpapainis sa puso ng sinumang nakikinig.